Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin na makapaghatid ng iyong mensahe. Aking pong dalangin ang iyong banal na Espiritu ang siyang mamuna sa amin. Tulungan mo po ako na may hatid ang iyong mensahe ayon sa iyong kalooban. At dalangin ko po, Panginoon, ang mga kapatid na makikinig, na ibukas mo ang kanilang puso at isip upang maunawaan ang mga salita mo na namin po maririnig po nila sa umaga po ito. At ang aking pong dalangin ay ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa umaga po ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. So medyo maulan po at napakabilis ng panahon, hindi po ba? So, sa ilang tulog lang, ay sisilip na si Jose Marichan. So, napakabilis ng panahon. Parang sabi nga po, yung oras ay parang hinihila. So, ito ay hindi natin kayang pigilan. So, sa umaga pong ito ay napakahalaga na pag-usapan natin kung paano ba natin ginagamit yung oras natin sa paraan ng Diyos. Kung titingnan po natin sa ating pong kapanahunan dahil sa social media, sa dala na rin ng nangyayari, bansa daw po natin ay number 4 globally sa paggamit ng internet. At alam naman natin na yung social media ay mayroong advantages, may disadvantages. So ang advantage nito, yung communication natin sa mga mahal natin sa buhay ay napakabilis. Kahit sila ay nasa ibang bansa, seconds lang ay pwede natin sila makausap o makita. So yung social media, hindi naman po ito masama. Baka sabihin nyo, bawal. Sumasama lang po ito kapag sobra. Lahat ng sobra ay masama. Hindi po ba? So, kahit nga sa katawan natin, subukan mo na kumain ka ng isang buong mangga at ikaw ay mag-test ng sugar, ay tataas. Kasi ang sabi doon ay isang pisngi lang. Pero hindi bitin yung isang pisngi, hindi po ba? So lahat ng sobra ay masama. At tingnan po natin kung gaano ba talaga naalalaan ng mga Pilipino yung oras pagdating sa social media. So nung itong 2025 po, so kung makikita po natin, yun daw kung daily time average sa social media ng mga Pilipino, paano sila gumamit. 3 hours and 30 minutes per day. So yung online internet nila, so doon 8 hours and 52 minutes, kapag mobile, 5 hours and 21 minutes. So yung active social media users, ibig sabihin yung gumagamit sa ating bansa, 90.8 million. So, nasa 78% ng population ay gumagamit. At makikita naman natin yan, kahit sa kalsada, yung mga tao talagang ang awak nila ay cellphone at nanonood ng mga YouTube. Diba? Kasi dahil na rin yun dahil dati, mahal yung cellphone, pero marami ka nang mabibili na mga smartphone na yun. So, yung platforms use 8.36 at yung sumusunod, yung mga influencer, yung nagpa-follow, 44.9%. World number 1 daw po tayo. So, di ba, isa marami tayong pinapalo, sinusundan, so. At yung nanonood ng online video, YouTube, weekly, so 97.6%. Lahat naman siguro tayo, palagi tayong nagbubukas ng mga
YouTube, kung ano yung pinapanood natin, di ba? Meron bang hindi nanonood dito? Wala, lahat. So sabi ko nga po, hindi ito masama. Sumasama ito kapag sobra. So ito lang po ay nagpapatunay yung high level of social media engagement ng mga Pilipino. Maraming mga Pilipino yung nag-maintain ng multiple accounts. So yung dominant platforms na pinagkakaabala natin, yung Facebook pa rin. And then, yung sunod yung YouTube at TikTok. So doon umiikot at doon minsan nauubos yung oras. Sumasama ito kapag hindi ka na nakakapag-pray at nauubos na lahat yung oras mo dito. Doon siya sumasama. Pero ano yung mga issues dito? Yung potential increased social media usage also bring concerns about fake news, cyberbullying, and privacy. So, marami tayong pwedeng mabasang fake news. Kahit yung mga napapanood namin about Christianity o ano pa man, kailangan ay mapanuri din tayo. Totoo ba ito o hindi? So, yung cyberbullying, ito naman ay nakikita natin, rampant ito dahil lahat ay nakapost na. Lahat ng buhay ay nakikita na natin. At yung privacy, yun yung talagang nawala na. Kasi yung iba, lahat halos ay pinapakita na. At ang isang epekto na yung mental health implication nito. Sabi po sa research na US, yung Health and Human Services sa US, spending excessive time on social media, especially more than 3 hours a day, can be associated with high risk of mental health issues like anxiety and depression. So bakit? Kasi kapag nakikita mo yung mga nakapost doon, pwede ka nainggit, ma-depress, pwede sabihin mo bakit, sige nito, ganito po bakit ako ganyan. So ito po ay base sa pag-aaral. At tayo mga Kristiyano ay dapat na aware din po dito na yung oras natin ay kailangan na hindi siya mabibigyan, mauubos dahil sa mga bagay na ito. So inulit ko po, hindi masama, sumasama ito kapag sobra. So sa umaga nito ay pag-usapan po natin, ano ba yung disiplinado paggamit ng oras sa nais ng Diyos, sa paraan ng Diyos. So, ito yung pag-usap. So, ang katotohanan po, yung kabanalan o yung godliness, ito ay bunga ng isang disiplinadong spiritual na buhay. Kapag yung buhay mo ay naka-align doon sa nais ng Diyos, nandun yung kabanalan. Ngunit tandaan po natin na yung puso, yung isang disiplinado spiritual na buhay, ay kasama dito yung disiplina sa paggamit ng oras. Kung nais natin, yung magkaroon tayo ng godliness, mamuhay tayo ng maayos, ay kasama dito yung paggamit ng oras. At sabi po ng psychology.com, time is more valuable than money because you can use your time to make money, but you cannot use your money to purchase more time. Diba? So tayo pwedeng kumita kung gagamitin natin yung oras sa tama, pero hindi tayo pwedeng bumili ng oras. Dagdagan mo ito o bawasan. So time is more valuable than money because you can use your time to make money. But you cannot use your money to purchase more time. So, kung tayo po ay nagnanais na maging katulad ng ating Panginoong Hesus, dapat natin gamitin ang ating oras sa paraan na kalulugod sa Diyos. Kung nais natin, yun naman yung ating mithiin. Kaya,
Sabi po ng Efeso, chapter 5, verse 15 to 16, kaya't mag-iingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mamang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Sa English ko, sabi doon, be very careful how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So ito po ay nangangahulugan na maingat na pagsasalang-alang natin sa kung paano namumuhay ang isang tao. At yung aktibo niya itutuloy at pagsisikapan natin na magawa yung kalooban ng Diyos sa halip na tayo ay maging isang parang hangal o magkaroon ng walang layunin. So sinasabi dito na kahalagahan ng matatalinong paggamit ng oras habang ang mga araw ay makikita natin na pasama ng pasama. Dahil doon sa yung spiritual na nangyayari, yung kadiliman na nangyayari sa ating panahon. So ang talata pong ito ay bahagi ng isang mas malaki o malawak na naisin ni Pablo, na kung saan hinihikayat ni Pablo yung mga mananampalataya na tularan ang ating Panginoon Diyos. Iwasan yung makasalanang pag-uugali at mapuspos dapat ng banal na Espiritu. Yun yung layunin ni Pablo. Kaya tingnan po natin yung paggamit ng oras sa paraan ng Diyos. Meron po akong 7 punto na ating pag-uusapan. Una, gamitin ang iyong oras ng matalino. Dalawa, gamitin ang iyong oras bilang paghahanda para sa walang hanggan. Ang oras mo ay limitado. Ang iyong oras ay lumilipas. Ang iyong oras ay hindi tiyak. Ang iyong oras ay madaling mawala. Pamuli, ang Diyos lamang ang maaaring magbigay ng iyong oras. Ano yung kahalagahan nito? Una, yung paggamit natin ng matalino bagay doon. Ano yung nakapalan dito? So dapat alam natin meron tayong malalim na pagkaunawa at nadidiscern natin na alam natin yung ito ba ay sobra o hindi. So dito ay makikita po natin yung kahalagahan ng paggamit nito. Una, dahil makikita natin na punong-puno ng kasamaan yung kasalukuyang panahon. Yun yung bagay na dapat natin para mawala yung isa. Kaya, pabalik. So, makikita po natin na ang buhay ay puno ng pagsubok, kaya dapat natin ito
gamitin. So mga Kristiyano, sa paglipas ng mga panahon ay naharap tayo sa isang pagsubok, pag-uusig. Ngunit makikita po natin na ang panahon ay pasama ng pasama. At punong-puno ng kasamaan dahil sabi nga po doon ay daraan tayo sa mga bagay na maaaring hindi natin inaasahan sa pangyayari sa ating buhay. Kaya sabi po doon sa Colosas ay dapat na ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So nangangahulugan po ito na dapat unahin natin, mga Kristiyano, yung mga pag-iisip natin na dapat yung spiritual o yung walang hanggan, yung eternal values, sa halip na maubos yung mga mundong alalahanin natin, binibigyan din dito ng pagbabago o yung focus natin sa mga temporaryong bagay, hindi dapat dun sa eternal values yung binibigyan natin. Yung mga bagay na tunay na mahalaga doon sa kaharian ng Diyos. Yun yung dapat nating pag-uulan ng pansin. Dahil alam natin na hindi natin kaya ibalik yung ating oras kung ano yung ating mga ginagawa. At sabi po sa Pilipos chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So yung pagsasalang-alam po natin ng mga katangian ito ay maaaring humantong po ito dun sa kapayapaan o pagbabago ng ating isip. So yung pagsasanay natin hindi lamang tungkol sa positibong pag-iisip, kundi ito ay tungkol dun sa naka-align dapat yung isip natin sa karakter ng Diyos. So yung kanyang kalooban, yun ang dapat natin pinag-iisipan. Ito ay isang pagsisikap na dapat pumili tayo ng kaisipan nagpapatibay doon sa spiritual. Yung makakapagbigay ng kagalakan sa atin. So ang mga bagay po na iniisip natin ay maaaring alam natin mahirap o minsan ay masama, ngunit kung ang laman ng ating isipan ay naglalayo sa ating Panginoong Hesus, di ba yun yung nagiging masama? So kailangan natin kontrolin yung ating mga pag-iisip upang mas mapaglingkuran natin ang ating Panginoong Hesus. Gamitin ang ating oras ng matalino. So ano po yung ikalawang bagay? So dapat gamitin ang iyong oras bilang paghahanda para sa walang hanggan, yung eternity. So na-realize niyo po ba na anumang desisyon na gagawin natin ngayon ay maaaring magkaroon ito ng epekto doon sa eternity. Sumali tayo ngayon, makakaranas tayo ng kaligayahan, masaya tayo, o maaaring makaranas din tayo ng kalungkutan. Ngunit, sa isang iglap ay pwedeng magbago. Kung meron tayong mga kaibigan o mahal sa buhay na maaaring kasama lang natin, pero sa isang iglap ay biglang nawala, diba, ang laki pagbabago sa atin. So napakahalaga yung pag-iisip, yung tinitingnan natin yung eternal, yung walang hanggan.
Alam niyo po, kung nakikita po natin kung nanonood po kayo ng balita, di ba merong isang athlete na parang 18 years old na ng alas, di ba napakabata nun, tapos habang siya nagpa-practice namatay. So yun, napakalaki pagbabago sa buhay natin. Yung galing po ako ng Batangas So yung bayaw ko ay nag-message siya, nag-neurological service doon sa amin. Ang namatay ay graduating student ng engineering. Papasok daw siya, tapos bumalik sa bahay, nagmamadali, pagbaba, nahulog sa hagdan. Kung ano yung ulo, so na-confine isang taon, namatay. So makikita natin na yung buhay natin, sigurado ba tayo? Ano ba yung sitwasyon ng spiritual na buhay natin? Kasi hindi natin alam yung pwede mangyari. Kaya dito po, ang sinasabi sa 2 Corinto chapter 6 verse 2, sabi po doon, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakikinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinakluluhan kita, ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. So dito merong binibigyan din dito yung urgency of accepting God's grace and salvation through Jesus Christ. No-highlights dito yung offer ng ating Panginoon ng salvation. Salvation is available now, urging immediate response. Immediately rather than delay. So, makikita po natin dito na ngayon na yung panahon ng kaligtasan. Right now is the right time to prepare where you will spend eternity. So, kung ito ay unsettled pa sa ating mga isip, hindi mo pa alam, kailangan nakapis tayo. So, it is wiser to prepare for our eternal dwelling since that will be our home forever. Ito yung mahalaga na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kasi hindi natin alam. Now is the day of salvation. So, makikita natin na ito na yung panahon. Kasi yun nga, hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa atin. At dapat alam natin saan ba ako pupunta. Ito yung dapat na oras na ating paglalaanan. Bakit ngayon na ang oras para sa kaligtasan? Dahil ang oras mo ay limitado. Your time is limited. Alam niyo po ba yung law of supply and demand? Diba? Kapag ang isang bagay o isang produkto ay kukunti yung supply, mataas ang demand, mataas ang presyo. Kaya napapansin nyo kapag yung mga gulay ay kukunti, ang mahal. Pero kapag sobrang madami, mura. So yun yung law of supply and demand. So kung mas mahirap ang isang bagay, mas mahalaga ito. Ganun lang siya kasimple. So ang ginto o yung diamond, magiging walang halaga yan kung sila ay kasing karaniwan lamang ng mga bato sa lupa. So ang oras ay hindi magiging napakahalaga kung wala tayong kamatayan. Kasi wala tayong kamatayan. Pero kung ang bawat isa
bawat isa sa atin ay mamamatay, mahalaga yung oras. Kasi saan ba tayo? Kaya maliwanag yung sabi ni Santiago sa Santiago chapter 4 verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. So, makikita natin ang buhay sa mundong ito ay magwawakas. Walang mga tao na makakatakas sa mundong ito na hindi mamamatay. Kahit ang ating Panginoong Hesus ay namatay. So, ang mga tao ngayon, kung titingnan natin, parang nabubuhay na walang pamatay. Wala lang. Parang hindi nila naiisip ano ba ang mangyayari sa akin kapag ako ay nawala sa mundo ito. Maliban na lang kung dumating ang ating Panginoong Jesucristo na tayo ay hindi pa naman. So, makikita po natin na hindi natin mapipigilan ito. Ngunit, maaari natin paghandaan. Kaya, maliwanag yung sinasabi ng Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. So ano yung makikita natin? Yung key points dito. Yung finality of death. So ang talatang ito ay nagsasabi na hindi natin maiiwasan yung kamatayan. Hindi lang siya. Ito yung universal experience ng mga tao na nangyayari na isang beses lang. So ano yung isang punto pa na makikita natin? Ayan. So, yung accountability. So nandun yung finality of death na tayo mamamatay isang beses lang. Yung accountability, yung pananagutan natin. So binibigyan din dito yung konsepto na kamatayan ay hindi katapusan, ngunit ito yung transition lamang sa paghahatid kung saan ang bawat isa, bawat individual ay may pananagutan para sa kanilang buhay. So hindi tayo mamamatay ng gano'n na lamang. So ano yung sunod na punto kung bakit mahalaga? Dahil ang iyong oras ay lumilipas. Ang oras natin ay lumilipas. Hindi natin ito pwedeng ilagay sa isang garapon o bote para hindi makawala o para mapigil. Walang fountain of youth. Yung babalik tayo. Meron lang yan, babata lang tayo, yung ginawa ni Janelle. Yung ginawa nila, yung before and after. Doon lang pwede na tayo ay bumata o kaya ay mag-filter mo yung mukha mo pansamantala. So, pero yung panahon ay lumilipas. Lilipas at lilipas siya. So, kung gusto mong hindi lumipas, ayun, gawin mo yung apps ngayon at tingnan mo yung sarili mo na parang hindi ka tumatanda. Pero tandaan mo natin, hindi natin pwede ito mapigil. So, yung mga plastic surgeon, proven naman yun. Makikita naman na maaaring bumata o yung mga mukha na banat, pero yung leg ay hindi. Diba? Makikita natin yung mga may pera talagang banat na banat. Pero pag tinignan mo yung leg, yung balat, ulubot na rin. Kasi lumilipas po
ang panahon. Eh tayo na walang pang ganong pera, eh talagang asahan natin na tatanda tayo. So, kung ikaw ay ipinanganak noong 1965, senior ka na talaga. Hindi mo na mapipigil yun. So, pwedeng mabago yung magda-diet ka, mag-exercise ka, pero the same day yung age mo, maaaring physical mo. So, lumilipas. At bakit hindi ba lumilipas? Kung bakit hindi tayo tumatanda na tayo? So, isang example na lang. Eh, nung nagsimula tayo dito, si Jong ay napakaliit. Ngayon, gagraduate na. Lumilipas. Di ba? Nung kami nagsisimula mag-Bible study, ay paikot-ikot dyan sa lamesa na maliit na bata. Pero ngayon, mamaya, professional na. Si Janelle, nung kami nag-Bible study, tagabasa namin sa maliit dyan. Nagbabasa. So, lumilipas, hindi natin ito mapipigil. Yung pagtanda natin, ay ganun lang, maaaring matakpan lang natin. Yung buhok natin, pwedeng mapaitin, pero nandiyan pa rin. Yung puting buhok, tuwing magpapagupit ako, sabi ng barbero, Sir, gulayan na natin yung buhok mo. Sabi, hindi, asawa ko na lang nagkukulay. Ay, ganun po ba? Minsan nga ako, nakakapagod na rin eh. Na kulayan ng kulayan kasi pagka 3 weeks, puti na rin. Kaya lang, pag puting-puti, sabi ng asawa ko, magulay ka nga, parang sobrang tanda. So, may tatago natin yung physical, pero ang oras ay hindi natin pwedeng mag-anyo tayo na bata dahil marami tayong ginagawa sa ating katawan para makabata. Pero, hindi ito may babalik. So, ano yung portion dito? Hindi ko po sinasabi na hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa yung diet natin, yung exercise natin, o sa itsura. Dapat tayo maging concerned dito. Ang katawan na ito ay ito yung meron tayo, ito yung sabi nga templo ng banal na espiritu ng ating katawan. Na dapat natin itong tatuhin na merong pag-alala. Ngunit, dapat aware tayo na balang araw, itong katawan na ito, yung templo na ito ay babagsakan mo. Yun yung katotohanan. Kaya po, ano yung ibig sabihin ng lahat ng ito? So, ibig sabihin, lumilipas ang oras. At hindi nito maaaring ibalik o ilagay sa isang lugar upang magamit sa ibang pagkakataon. Ang oras ay hindi gumagana sa ganong paraan. Hindi natin ito pwedeng piliin. Kaya habang merong panahon, ay gawin natin yung mga bagay na magiging kalugod-lugod sa ating Diyos. Kaya po si Aling David, nung malaman niya na malapit na ang kanyang buhay, tinawag niya si Solomon sa kanyang tabi. Sabi dun sa unang hari, chapter 2, verse 1-2. Nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito. Malapit na akong mamatay, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. So, ito po ay hindi ito man nalalapit na yung kamatayan ni David na isang mahalagang kaganapan dahil ito yung transition ng leadership. So, mahalaga yung kinikilala niya na yung kanyang kamatayan at ang kanyang pangangailangang ihanda ang kanyang anak na si Solomon. So, nandun na kailangan natin paghandaan dahil lahat tayo ay makakaranas na. Ang oras ay hindi mo natin pwedeng talian o i-angkor para tayo ay makagawa o mapigil ito. Hindi natin ito pwedeng kailanman ay talan, kundi lahat ng ito ay lilipas at lilipas. Sa ayaw natin at sa gusto, ang ating oras ay lilipas. So,
Bakit kailangan natin? Ang point number 5, dahil ang iyong oras ay hindi tiyak. Uncertain yung oras natin. So, kung bibigyan ko kayo ng kalendaryo, so maaari ba natin sabihin o markahan na sa ganitong araw ako dapat mamatay? Di ba? Hindi. So, hindi natin pwedeng gawin yun. Hindi natin alam ang araw. Yung mga doktor pwedeng magbigay ng babala na kung ikaw ay may sakit, na ito na lang, hanggang dito ka na lang. Pero, yun ay sa kanilang pananaw. Pero, ang Diyos lamang yung makakalam. Siya lamang ang may akda, sila lamang yung nakakalam ng oras at petsa. Walang makakapagsabi. O tatanda mo, ito gusto ko, dito ako mawawala. Hindi. Dahil, sabi ng Kawikaan, chapter 27, verse 1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung ano magaganap. So marami yung mga namamatay na wala silang idea, ngunit na yun ay yung last day nila. Hindi nila alam. Yeah? So, ano ba yung halimbawa? Yung bata lang na naghatid sa airport. Yeah, yung balita yun. So, pupunta ng abroad yung tatay, nasa loob siya, hindi niya inaasahan. Yung anak pala namatay. Yung ba, iniisip ba ng tatay na mas mauna yung anak? Hindi. Di ba, sabi nga daw, mas masakit daw yung maglibing ng anak. So, hindi natin alam. Yung, ano ba yung isang halimbawa? Yung mag-asawa, yung pamilya na pupunta lang ng Baguio, mag-anak sila, magbabakasyon. So, sa NLEX, yung sasakyan nila, di ba, naipit ng trailer. So, hindi naman nila alam. Ay, kung alam lang nila na mamamatay sila ng mga tanda, dapat hindi na sila umalis o kaya umiwas. So, yung oras po natin ay hindi talaga tiyak. So, marami tayong mga plano na pwedeng gawin natin para tayo mabuhay ng napakahabang panahon. Marami tayong gustong gawin, pero limitado lamang yung oras. Uncertain yung oras natin. Hindi natin alam. Kahit pa tayo ay napakalakas, tayo ay talagang ginagawa natin para maging maganda yung katawan natin, hindi natin tiyak yung oras natin. Ang oras natin sa mundo ay limitado at hindi. Yun yung ating pakatandaan. Our time on earth is limited and it is uncertain. So ano yung ika-6 na punto? Ang yung oras ay madaling mawala. Di ba, kapag gusto mo na lumipas yung mga oras, tumambay ka lang o wala kang gawin, lilipas at lilipas. Di ba? Yung mga tambay sa kanto, nauubos yung oras, nakatambay lang, kwentuhan lang. Di ba? Nung pagpupunta kami ng Borok, mayroong isang lugar doon sa entrada, di ba? Yung mga nakatambay, yung matatanda, na ipawwentuhan lang, palipas oras, parang masarap ng buhay. Nandun lang, pagdadaan kami, laging nandun yung mga senior, kwentuhan. So, kumbaga yun ay nagpapalipas ng oras. So, pero yun, madaling mawala yung oras natin. So, may mga bagay po tayo na nawawala, pero hindi na natin pwedeng mabawi. Meron mga bagay na nawawala, pero pwede natin mabawi o makuha.
makuha. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, pwede ka pang makakuha ng ibang trabaho. Kung nawalan ka ng boyfriend o girlfriend, pwede kang makakuha ng iba. So may mga bagay na nawawala, pero pwede nating mabawi o makuha. Pero hindi ang oras. Paglipas niya, hindi na natin ito may babalik forever. Kaya, nasabi na John chapter 9 verse 4, kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin. Habang may araw pa, darating ang gabi kung kailan wala na makapagtatrabaho. So binibigyan dito yung kahalagahan, yung importance of fulfilling God's will. Kaysa doon na habang mayroong opportunity, habang mayroong pagkakataon. So nahalis dito yung oras ng ating Panginoon, limited nung siya ay nabubuhay sa mundo. Kaya kailangan niya yung divine mission ay ma-accomplish niya yung purpose niya. So ganun din tayo. So kailangan yung oras natin, yung godly living is now. Yung buhay na magiging kalugod-lugod ay dapat ngayon. Dapat ngayon. Kasi nga, ang oras ay madaling oras. Habang may pagkakataon, samantalay natin. So kung meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala, na wala pang relasyon sa ating Diyos, ito yung panahon. Kasi yung salvation, libre lang. Habang may pagkakataon. The time for godly living is now. Ngayon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagsunod kay Kristo. So today is the day of salvation. Today is the day to follow Christ. Hindi bukas, hindi siya ngayon. So isipin natin, ano yung dapat natin gawin habang meron pang panahon. Ikapit, ang Diyos lang ang maaaring magbigay sa atin, sa inyo ng oras. So ang oras na may bibigay sa iyo ng Diyos ay walang limitasyon o yung walang. Ito yung kailangan natin sa ngayon. The time that God can give you is unlimited. So, ito yung tinatawag na eternity. Ito yung ibinigay. Kaya sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kain sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung titignan natin yung buhay na walang hanggan, sabi yan, siya everlasting. Gaano kahaba yung buhay na walang, yung eternity. How long is eternity? How long is forever? Pero ito yung pangako ng Diyos sa atin. Ang pangako ng Diyos sa atin ay buhay. Sa Diyos, walang limitasyon sa oras, walang epekto ang pagtanda. Yan ang ipinangako sa atin ng Diyos. Buhay. Buhay na walang hanggan, buhay
na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yan mga bagay na dapat natin pangalaman. Mga kapatid, alam natin yung sitwasyon. Alam natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Alam natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan ay nangyayari na sa kasalukuyan. Makikita natin pasama ng pasama ang ating panahon. So kung gagamitin natin doon sa ating teksto, ang sabi doon ay kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mamang, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang panahon. So because the days are evil, yun yung ating panghawakan. Bakit natin masasabi na kailangan nating gamitin ng tama ang oras? Why should I use my time wisely? Because the days are evil. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang tama, matalino ang oras dahil ang panahon ay pasama. Ito yung dapat nating pag-unan ng pansin, ng kahalagahan sa pagkakataon. Dahil ang oras ay kailanman hindi natin ito may babalik. Because the days are evil. So kailangan gamitin natin ang oras na nalalagi habang may pagkakataon para sa ikalulugod ng ating Panginoon. Para doon sa nais sa kalooban ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Habang meron tayong pagkakataon, gamitin natin ang tama ang ating. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari mamaya, bukas sa ikalawa, sa susunod. Ngunit binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Meron tayong opportunity para gawin yung kalooban niya. Para gawin yung mga bagay na magiging kalugod-lugod para sa atin. Mga bagay na pakikinabangan natin. Kailangan tayong maging matalino. Alam natin, meron tayong malalim na pagkaunawa. Tandaan natin dahil punong-puno ng kasamaan ng kasalukuyan. Kaya tayo ay dapat maging matalino sa nalalagyan natin panahon o oras o opportunity na ibinigay sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat. Binigyan mo kami ng pagkakataon. Binigyan mo kami ng oras o panahon na makilala ka namin. Salamat dahil binigyan mo kami ng oras para makapanambahan, magpuri, sumamba, makapanalangin. May bahagi ang iyong mga salita. Salamat sa lakas na meron kami ngayon. Salamat sa mga pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Lord, ang aming dalangin, tulungan mo kami na magamit namin ang aming mga oras para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kami na maabot namin yung mga mahal namin sa buhay na wala pang pagkakilala sa inyo. Tulungan mo kami na may sakatuparan namin ang lahat ng ito. Para po, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Father God,
Patawarin mo kami kung hindi namin nagagawa ang mga bagay na nais mo sa aming buhay. Ngunit nagpapasalamat kami dahil meron kaming pagkakataon, meron kaming oras para gawin ang lahat ng ito. Kaya Panginoon, salamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Sa mga pagkakataon, salamat sa lahat ng meron kami. Sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa amin. Lalong higit sa pagkakataon na makilala ka namin. Sa pagkakataon na nagkaroon kami ng relasyon sa inyo. Salamat o Diyos. At nawa, tulungan mo kami na magamit namin ang aming oras sa tama. At nawa, sa paggamit na ito, ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen.